Magandang buhay! Ako si Sir Ponzi at narito ako upang gabayan ka para sa ating aralin ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, nais ko lamang kumustahin ang lagay ng bawat isa sa atin. Kumusta ka? Kung ikaw ay masaya, ikaw ay mag-thumbs up sign. At kung ikaw naman ay nagagalak ngayong araw, ikaw ay mag-opa sign. At kung kayo naman ay malungkot, kayo ay sign. Sige nga, sabay-sabay natin itong gawin sa pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Ayan, batid ko na ang bawat isa sa atin ay masaya ngayong araw. Ngayong nalaman ko na ang lagay ninyo ngayong araw, alamin naman natin ang mga layunin na dapat natin makamtan sa pagtatapos ng aralin. Una, na ipaliliwanag ang karapatang pantao na taglay ng bawat isa. Pangalawa, nasusuri ang teoryang pampanitikan na ginamit sa aktang tinalakay. At pangatlo o panghuli, nakagagawa ng kritikal na pagsusuri tungkol sa epekto ng normalisasyon ng karahasan sa individual at sa lipunan. Malinaw ba sa inyo ang layuning ibinahagi ni Sir Ponzi? Mabuti kung gayon. Ngayong nalaman na natin ang layunin ng talakayan, mayroon lamang katanungan si Sir Ponzi sa inyo. Sa iyong palagay, ano ang karapatang pantao? Tama, ang karapatang pantao ay ang mga karapatan na tinatamasa ng isang tao sa sandaling siya ay isilang sa mundong ito. Mahusay. Ngayon naman, sa palagay ninyo, tungkol saan kaya ang paksang ating tatalakayin? Magaling! Ang ating tatalakayin ngayong araw ay may kaugnayan sa karapatang pantao. Magagaling kayo ha! Ang ating tatalakayin ngayon ay walang iba, kundi ang panitikan hinggil sa karapatang pantao at ang tulang sanayan lang ang pagpatay ni Father Albert Alejo. Pero bago natin ito talakay, alamin na muna natin ang mga salitang maaaring maging sagabal sa ating pagkatuto sa paksang ito. Ano-ano kaya ang mga salitang ito? Una ay nanginginig. Ano kayang ibig sabihin nito? Ito raw ay nagdadalawang isip o nahihiya. Pangalawang salita ay pilantikin. Ano bang ibig sabihin ng pilantikin? Ito raw ay paluin o pukpukin ng mabilis. At pangatlong salita o panghuli ay ang halutik-tik. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito raw ay pagkilos o pagpupumiglas ng isang hayop bago ito mamatay. Maliwanag ba sa inyo ang mga salitang ibinahagi ni Sir Ponzi? Okay, mahusay. Ngayong nalaman na natin ang mga salitang may malalalim na kahulugan sa ating paksang tatalakayin, talakayin naman natin kung ano-ano nga ba ang karapatang pantao. Ano-ano ang karapatan mo? Unang-una, nakalagay sa Bill of Rights ng 1987 Philippine Constitution ang isang paalala. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, o ari-arian ang sino mang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ano kayang ibig sabihin ng paalalang ito? Tama, ibig sabihin nito dapat dumaan ang lahat sa due process o tamang proseso ng batas. Halimbawa nito ay hindi ka pwedeng basta na lamang persahang ikulong panghabang buhay dahil ikaw ay inakusahang may kasalanan. Dapat itong mapatunayan muna sa korte na siyang magbibigay ng karampatang parusa kung ikaw nga ba talaga ay nagkasala. Hindi rin po pwedeng kunin ang iyong pribadong ari-arian tulad ng lupa para gamitin ng gobyerno nang hindi ka nababayaran ng sapat. Maliwanag ba to? Malinaw ba? Nakasusunod ka ba? Okay, tayo magpatuloy. Ngayon naman, alamin naman natin kung ano nga ba o kung ano-ano ang mga karapatan ng publiko. Narito ang ilan sa mga karapatan ng publiko ayon sa Universal Declaration of Human Rights o UDHR na pinirmahan ng Pilipinas.
Una, maging pantay-pantay sa harap ng batas at estado sa buhay, kalayaan, kapanatagan ng sarili. Pangalawa, ituring na walang sala hanggat hindi napapatunayang nagkasala, alinsunod sa batas at maayos na proseso ng paglilitis. Pangatlo ay malayang pagkilos at paninirahan, pati na rin ang paglabas at pagpasok o pagbalik sa sariling bansa. Pang-apat ay ang mag-asawa at magkapamilya ng lalaki't babaeng nasa hustong gulang. Panglima, magkaroon ng sariling ari-arian at marami pang iba. Maaaring tingnan ang buong detalye ng karapatan ng publiko na ayon sa UDHR sa internet na makikita sa QR code na ito. Maaaring i-scan ang QR code na ito para kayo ay mapunta doon sa artikulo nila. Ngayong natalakay na natin ang karapatang pantao na umiiral dito sa ating bansa, mayroon lamang akong katanungan para sa inyo. Sagutin ninyo ito sa inyong sagutang papel. Maaari ninyong i-pause o ihinto ang video na ito habang kayo ay nagsasagot. Maliwanag ba ang panutong ibinigay ko sa inyo? Nakasusunod ka ba sa ating talakayan? Mabuti kung ganon. Narito ang aking mga katanungan. Unang tanong, anong karapatang pantao ang pinaka-naaabuso sa kasalukuyang panahon? Pangalawang katanungan, bilang Pilipino, sa palagay mo ba ang mga karapatang pantao na nabanggit kanina ay napakahalagahan pa dito sa ating bansa? Bakit? Ikatlong tanong naman, bilang mag-aaral na nasa antas ng tersyarya at malay sa kasalukuyang pangyayari sa bansa, magbigay ng napapanahong balita na kung saan nilabag ang karapatang pantao ng isang individual. Nauunawaan ba ninyo ang mga tanong na aking ibinigay? Kung gayon, tayo ay magpatuloy na sa ating talakayan. Talakayin naman natin ang tulang sanayan lang ang pagpatay ni Father Albert Alejo. Pero bago ito, kilalanin na muna natin kung sino nga ba si Father Albert Alejo. Sino siya? Si Father Albert Alejo ang may akda ng tulang ating tatalakayin. Isa siyang paring Jesuita na nagtuturo sa Ateneo de Manila University. Nakapagtapos siya ng kanyang masterado at doktorado na may pagpapakadalubhasa sa Social Anthropology sa School of Oriental and African Studies sa University of London. Maliban sa kaniyang bukasyon bilang pari, nakatutok din sa pananaliksik ang kanyang mga gawain. Ang ilang espesyalisasyon niya sa pananaliksik ay may kinalaman sa anti-corruption and integrity promotion, speech and development research, anthropological research, indigenous people research and advocacy, at educational research. Noong 2016 naman, nailimbag ang kalipunan ng kaniyang tula na sanayan lang ang pagpatay. Basahin na muna natin ng sabay-sabay ang tulang isinulat ni Father Albert Alejo. Sabayan ninyo ako sa pagbasa at pakikinig ng tula. Malinaw ba ito? Mabuti kung ganon. Sabay-sabay natin itong basahin at pakinggan.